Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 69 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, gayunpaman, nananatiling pangunahing tauhan ang isang pangunahing tauhan. Pinapunta ko si Yu Jongyuk sa Gangbuk Station. Ngunit pagdating niya roon ay mayroon na siyang itim na watawat. Kapag inagaw ng isang hindi kinatawan ang watawat ng isang kinatawan, magbubukas ang nakatagong senaryong Revolutionary Road. Alam niya ito, kaya pinatay niya ang isang kinatawan habang papunta rito at naging isang hari. Batay sa hitsura ni Yu Jongyuk mayon, mukhang mahusay na nagampanan nina Lee Ji-hye at Jung Hee-won ang kanilang mga tungkulin. Umatras ako ng ilang hakbang at hinarap si Han So-young. Hoy, ibigay mo agad sa akin ang espada. Ayoko, gusto mo bang mamatay dito? Nang magsimulang kumilos si Yu Jongyuk, nanginginig ang mga mata ni Han So-young. Agad akong sumigaw, Gilyaong, pumuti ang mga mata ni Lee Gilyaong na parabang matagal na niyang hinihintay ang utos na yon. Narinig ko ang tunog ng napupunit na pader at ang malalakas na dagundong sa loob ng piitan. Ilang sandali pa, bumasag sa isang dingding ang malaking karit ng isang praying mantis. Lumitaw ang ika-6 na antas na hari ng mga insekto, Titanoptera. Talagang kahanga-hanga ang kakayahan ni Lee Gilyaong. Nyanig ng napakalaking hari ng mga insekto ang buong kuweba. Nang lumingon si Yu Jongyuk sa kabuluhan, sinamantala ko ang pagkakataon at sinuntok si Han So-young. Napahagulgol siya sa sakit at nabitawan ang 4-yin demonic beheading sword. Agad kong pinulot ang espada, at bilang bonus, kinuha ko rin ang watawat na nakasabit sa kanyang leg. Nakuha mo ang watawat ng grupong Hongik University, sinipsip ng iyong lilang watawat ang naipong mga tagumpay ng itim na watawat. Ang iyong lilang watawat ay nagbago at naging itim na watawat. Maaari mo nang gamitin ang mga benepisyo ng itim na watawat, binabati kita. Natapos mo ang unang kwalifikasyon ng hari, natitirang bilang ng mga hari, 6, walang pag-aalinlangang tumakbo ako patungo sa Tyrant King. Nakahandusay siya sa pagitan ng mga gumuhong bato, ang kanyang katawan ay parang minasang kwarta sa sobrang pagkakadurog. Isang malungkot na tanawin. Sinubukan niyang patayin ang lahat, ngunit nauwi lamang siya sa isang walang saysay na kamatayan, magnanakaw. Sigaw ni Han So-young mula sa likuran, hindi ko siya pinansin at mabilis na pinulot ang mga gamit ng Tyrant King, nakuha ang item na 3-ring loop, nakuha ang item na Dragon Jar, ang Dragon Jar, isang pambuhay na item na nakuha ng Tyrant King matapos malinis ang piitang nangangailangan ng 7 katao. Kim Dokja, hinahabol na ako ni Yu Jongyuk sa nakakatakot na bilis. Kahit 30 ang aking agility, mabilis niyang nabawasan ang pagitan namin. Napalinga ako at nagtago sa likuran ng pinakamalapit na hari. Siya si Gudaisung. Ang hari ng Later Baekje, sa isang walang awang hampas ni Yu Jongyuk, nabasag ang kanyang bungo at nakuha rin ang kanyang watawat. Ang konstelasyong founder of Hanambun ay nakatingin sa iyo. Nakonsensya ako ng kaunti para kay Jeon Hwon, ngunit wala akong magagawa. Nangako akong babawi na lamang ako sa susunod. Sa puntong iyon, nagpasya akong tigilan na ang pagtakbo. Jongyuk, sandali. Mag-usap muna tayo, ang sulat, ang kapatid ko. 2 salita lamang ang sinabi niya, ngunit agad kong naunawaan ang ibig niyang sabihin. Mabuti na lamang at maayos na naibigay ni Lee Ji-hye ang sulat sa tamang oras. Paano ang kapatid mo? Saan mo itinago ang kapatid ko? Ano ba ang sinasabi mo? Kasalukuyang ginagamit ng karakter na si Yu Jongyuk ang Lee Detection Level 6. Nakumpirma ni Yu Jongyuk na kasinungalingan ang iyong sinabi. Kung hindi mo sasabihin ngayon din, mamamatay ka talaga. Hindi ko na kailangan ang Lee Detection upang malaman na seryoso siya. Ang lahat ng ito ay bunga ng sarili kong plano. Sinadya kong papuntahin siya sa Hilaga upang hanapin ang kanyang kapatid, kaya nasayang ang kanyang oras sa paghahanap. Posible lamang iyon dahil sa ikatlong regression na ito, hindi pa siya lubos na napapagod at nagiging malamig. Alam kong duwag ang ginawa ko, ngunit wala akong pagpipilian. Kung ang mas malakas na Yu Jongyuk na ito ay sumabak agad sa digmaan ng mga hari, matatapos ang buong senaryo ayon sa gusto niya, at hindi ko kailanman makakamit ang wakas na nais ko. Sige. Ibaba muna natin ang mga espada at mag-usap. Paano kung talagang masamang tao ako? Ginagawa mo bang bihag ang pamilya ko? Sobra naman yata yon.
Hindi ba haka-haka mo lang iyan? Sa totoo lang, walang halaga sa kanya ang konsepto ng hostage. Maaari lang siyang mamatay at magsimulang muli. Kung ganoon, bakit mo ginawa ito? Sa tingin mo bakit? Napansin ni Yoo Jong-hyuk na nagpapalipas lang ako ng oras at tuluyang lumamig ang kanyang mukha. Dapat pala pinatay na kita noon, ngayon, mamatay ka. Sa mismong sandaling itinaas niya ang kanyang espada. Isang boses ang umalingaw sa himpapawid, lahat ng narito, kumalma kayo. Bakit nag-aaway pa rin kayo? Mukhang natugunan na ninyo ang mga kinakailangang kwalifikasyon. Lumitaw ang intermediate DOKAEB. Tumingala rin si Yoo Jong-hyuk sa lumulutang na talaan. Natitirang bilang ng mga hari, 5, nagsimula na ang ihuling kwalifikasyon ng hari. Biglang hinila sa kalawakan ang lahat ng natitirang hari, kasama kaming dalawa. Kim Dok, iniabot ni Yoo Jong-hyuk ang kanyang kamay sa akin. Ngunit huli na ang lahat. Sa wakas, narating ko na ang huling yugto ng senaryong ito. Ang mga kwalipikadong hari ay ililipat sa huling lugar ng pagsubok. Nagbago ang paligid habang tila hinihigop ang aking katawan. Maya-maya, tumama ang ulo ko sa isang matigas na bagay. Nang magkamalay ako, isang mensahe ang lumitaw. Hindi ka kwalipikadong lumahok sa huling kwalifikasyon ng hari. Paglingon ko sa paligid, napagtanto kong nasa gitna ako ng Gwanghwamun. Bumangga pala ako sa isang malaking hadlang na nakapaligid sa Absolute Throne. Ang huling gantimpala ng senaryong ito, bakit hindi ako makapasok? Hahaha. Iyan mismo. Masyado kang nakatingin sa malaking plano kaya may napakahalagang bagay kang nakalimutan. Narinig ko ang mapanudyang tawa ng intermediate DOKAEB. Akala ko'y niloloko lamang niya ako, ngunit biglang lumitaw ang isa pang mensahe. Nabigo kang sakupin ang target station ng ika-4 na senaryo. Kailangan mo munang sakupin ang target station upang maging kwalipikado sa huling kwalifikasyon ng hari. Ang target station ng iyong grupo ay ang Changsin Station. Abala ako sa pagkuha ng mga hari kaya tuluyan kong nakalimutang sakupin ang estasyon. Hindi maaaring simulan ang huling yugto hanggat hindi natatapos ng maayos ang naunang yugto. Akala mo ba makakalusot ka? Sa loob ng hadlang ay nagsimula na ang labanan. Kung magpapatuloy ito, masasayang ang lahat ng pinaghirapan ko. Kailangan kong makarating agad sa Changsin Station. Pero buwisit, hindi ba matatapos na ang lahat bago pa ako makarating doon? Dokja, patakbong lumapit si Yoo Sang-a habang pasan ang walang malay na si Lee Gilyaong. May kasama pa silang iba, ha? Hiwon. Tumakbo si Jung Hiwon habang hawak ang kamay ng isang batang babae. Nandito ba talaga ang kuya ko? Tanong ng bata. Ilang beses ko pa bang sasabihin, pero gutom na ako, hindi dapat narito si Jung Hiwon. Ayon sa plano, pagkatapos niyang iligtas ang batang babae, dapat ay naghihintay na siya sa Changsin Station. Hiwon, bakit ka nandito? Sinabi kong maghintay ka sa Changsin Station. Gaano ba katagal akong maghihintay? Isa pa, gutom na siya mula pa kaninang umaga. Hindi ka ba nag-aalala sa kapatid mo? Sa sinabi niyang iyon, itinuro ako ng bata. Hindi siya ang kuya ko. Ha? Mas pangit siya kaysa sa kuya ko. Lintik na bata. Nagulat si Jung Hiwon at paulit-ulit kaming tiningnan. Ha? Hindi pala ito ang kapatid ni Dokja. Akala ko kaya mo ipinagligtas, hindi, kung ganoon, sino siya, natural lang na hindi niya alam. Sino ba naman ang mag-aakalang ang batang ito ang kapatid ng baliw na yon? Biglang umungol ang tiyan ng bata sa gutom, natawa na lamang ako, guguho ba talaga ang perpektong plano ko dahil dito, Dokja, saan ka pupunta? Sasakupin ko ang Changsin Station, kahit huli na, kailangan ko pa ring subukan. Sana mayroon akong teleport scroll, ngunit hindi ako pinapayagang buksan ng intermediate DOKAEB ang DOKAEB bag. Napatingin sa akin si Jung Hiwon. Bakit ka pa pupunta roon? Ha, kid, ilabas mo na yon. Hindi ba ibinigay ko sa'yo kanina? Ipinasok ni Yomiya ang kanyang kamay sa bibig. Lumaki ng kakaiba ang kanyang bibig at maya-maya ay inilabas niya ang isang napakalaking tipak ng bato gamit ang kanyang eksklusibong kasanayang inventory. Lumapit ako rito. Ano ito? Hindi mo ba nakikilala? Sinuri ko ang magaspang nitong ibabaw at napansin ang isang uka na kasya ang isang poste. Hindi ko ito naisip kailanman, walang sinuman sa ways of survival ang sumubok ng ganitong paraan. May pagmamalaking sinabi si Jung Hiwon, hindi ba ang kailangan lang para masakop ang estasyon ay ang post ng watawat? Tanging isang taong walang pakialam sa sentido komun ang makakaisip nito. Pinutol niya mismo ang bahagi ng sahig kung saan nakalagay ang post ng watawat ng Changsin Station at dinala yon, hinahangaan ng konstelasyong Adventurer who stands up an egg, ang ideya ni Jung Hiwon. Hindi ako makapagsalita. Bakit? May problema ba? Wala. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay mo? Isaksak mo na ang watawat. Tumango ako at ipinasok ang aking watawat.
nasakop mo ang Changsin Station, nakakuha ka ng 2,000 barya bilang gantimpala sa Struggle for the Flag, nagtagumpay nga ako. Nasakop ng iyong grupo ang target station, inilipat ang iyong katawan sa larangan ng ihuling kwalipikasyon ng hari. Muling nagdilim ang aking paningin habang nawawala ang aking ulirat, lumitaw ang bagong hanay ng mga kwalipikasyon ng hari, kwalipikasyon ng hari, 1. Ang may-ari ng trono ay dapat pinakamatapang sa lahat. Upang hamunin ang absolute throne, kailangan mong magkaroon ng hindi bababa sa isang itim na watawat, 2. Ang nangangarap sa trono ay dapat tunay na magnanais dito, limitado lamang ang bilang ng mga haring maaaring humamon. Upang makuha ang karapatang iyon, kailangan mong alisin ang lahat ng natitirang hari, 3. Ang isang hari ay nag-iisang lumalaban. Kailangang patunayan ng hahamon sa trono ang kanyang lakas gamit lamang ang sarili niyang katawan, sunod-sunod na nagpakita ang mga mensahe ng mga konstelasyon. Tahimik na pinagmamasdan ng konstelasyong Maritime War God ang sitwasyon, hinihikayat ng konstelasyong Bald General of Justice, ang mga upper grade constellation, tumatawa ang konstelasyong Prisoner of the Golden Headband. Kinukutya ng konstelasyong Abyssal Black Flame Dragon, ang mga upper grade constellation. Magkakaiba ang kanilang mga reaksyon dahil sa malaking agwat ng kanilang mga ranggo. Para sa mga konstelasyong mas mataas sa narrative grade, ang senaryong ito ay parang laro lamang ng mga bata. Ngunit para sa mga upper grade constellation, napakahalaga nito. Ang mananalo ay aakyat sa absolute throne at tutulungan ang kanyang sponsor na makabuo ng isang bagong story, kaya sabik silang masaksihan ang magiging resulta. Pagmulat ko ng aking mga mata, nagsimula na ang King's Battlefield mula ngayon. Hindi na makatatanggap ng suporta mula sa kanilang sponsor ang lahat ng hari. Mula ngayon, malilimitahan ang kakayahan sa pag-atake at depensa ng lahat ng item. Mula ngayon, may sisil ang lahat ng skills. Stigmas at espesyal na epekto ng mga item. Mula ngayon, magiging 1-0/1-0/1-0/1-0/1-0 ang kabuang stats ng lahat ng hari. Magpapatuloy ang huling kwalipikasyon ng hari hanggang sa iisa na lamang ang matitirang hari. At iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.